Amen. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa pangalan po ng ating Panginoon, sumaatin po yung biyaya at ang kaawaan ng ating Diyos na may lalang, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pagkakataon pong ito, ang ating pong paksa na pag-uusapan ay patungkol sa pinakamabuting balita, pinakamagandang balita sa kasaysayan ng tao. Alam niyo po ba ang patungkol sa tao? Sabi po ng banal na kasulatan, sapagkat walang taong matuwid ni isa. Walang taong humahanap sa Diyos, ang lahat ay nangagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Ito po yung problema mga kapatid na kinakaharap ngayon ng sangkatauhan. Sa buong mundo mga kapatid na ang lahat ay nangagkasala, mga kapatid, at walang humahanap sa Panginoon. At alam niyo po ba na ang kasalanan ng tao mga kapatid ay may hinihinging kabayaran ayon po sa banal na salita ng ating pong Panginoon. At ang kabayaran ng ito mga kapatid ay hindi po sa pamamagitan ng pera, hindi po sa pamamagitan ng ano pamang kayamanan na mayroon po tayo na pwede po nating ibayad sa hinihinging kabayaran nitong kasalanan. Ang sabi po ng banal na kasulatan, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ibig sabihin po mga kapatid, kung ang lahat ay nangagkasala, ang lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon, tayo pong lahat ay magbabayad ng atin pong mga nagawang kasalanan. At ang sabi po ng Biblia, at ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. At ano po bang uri ng kamatayan ang tinutukoy ng Biblia na kailangan po nating ipambayad doon sa nagawang pagkakasala ng tao? Sabi po ng banal na kasulatan mga kapatid, sa aklat ng Revelation, ito ang ikalawang kamatayan. May tinutukoy po na ikalawang kamatayan sa banal na salita po ng ating pong Panginoon. Maaari po siguro sa panahon pong ito, mga kapatid at kaibigan, sa mga hindi po masyado nakapagbabasa ng Biblia, ang pwede po at ang iniisip po nating patungkol sa kamatayan ay yung pagkamatay pisikal. Ibig sabihin po mga kapatid, ng pagkamatay pisikal, ay yung pong ating katawang lupa ay babalik na sa lupa. Opo, kamatayan ang tawag doon. Pero alam niyo po ba na mayroon pang ikalawang kamatayan? Sabi po ng Biblia, itinakda sa mga tao ang minsan mamatay, physically, at sabi po ng Biblia, pagkatapos noon ay ang paghuhukom. Hindi po kamatayan, pisikal, ang katapusan ng ating pong buhay. Sabi po doon may paghuhukom, sabi po ng Biblia, at sabi po ng aklat ng Revelation, pagkatapos ng paghuhukom, tinapon sa lawang apoy ang lahat ng hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pati po yung mga kasalanan, mga kapatid, na namuhay sa pagkakasala at sa hindi kalooban ng ating pong Panginoon. Ang sabi po doon, yung lawang apoy na tinutukoy ng Biblia, sabi po doon ay ang kaparusahan araw at gabi sa mga tao. Sabi po doon, ang lawang apoy ng kaparusahan na yun ay tumutukoy sa ikalawang kamatayan. At ang ikalawang kamatayan, sabi po ng banal na kasulatan, ito po ay tumutukoy sa habang buhay na pagkahiwalay sa piling ng ating pong Panginoon. Ito pong suliranin at matinding problema ng tao sa panahon pong ito mga kapatid, yung kasalanan na nagawa po natin mga kapatid, sa harapan ng ating pong Panginoon, tayo po'y magbabayad ng ating mga pagkakasala. At alam ko po tayong lahat, maging ako po ay nagkasala, at maaring siguro po mga kapatid na nasa harapan ngayon ng screen na ito, aminin man po natin sa hindi mga kapatid, tayo po'y nagkasala. Maaring sabihin natin, maliit lang naman yung nagawa kong kasalanan. Yung iba naman sabihin natin, malaki ang nagawa nating kasalanan compare po sa iba. Sasabihin po natin, ako ay nagsinungaling lang naman at yung iba pumatay. Sabi po ng banal na kasulatan mga kapatid, ang maliit at malaking kasalanan, kapwa po ito kasalanan. At ang isa po sa pinakamaliit na kasalanan na pwede pong isipin natin ay ang pagsisinungaling. Pero alam niyo po ba kasama sa Biblia, ang kasinungalingan ay itatapon sa lawang apoy ng impyerno na siyang ikalawang kamatayan. So kayon po mga kapatid, ang katotohanan at ang realidad ng buhay po natin lahat. Tayo po ngayon na nabubuhay dito sa mundong ibabaw, tayong lahat ay nagmamartya
papunta sa impyerno, dun sa ikalawang kamatayan. Tayo pong lahat ngayon ay humahakbang papunta dun sa bangin ng impyerno sa atin pong pamumuhay na nagawa sa harapan po ng atin pong Panginoon. Alam niyo po ba mga kapatid at kaibigan, ang isang pinakamagandang balita na nais ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid, na sa pagkakataong ito mga kapatid, nung nakita ng Diyos at alam ng Diyos na ang tao ay magkakasala, alam niyo po ba mga kapatid, sa panahon pa lamang ng creation, ito yung pinakamaganda. Nakita ng Diyos yung pagkakasala at nakikita ng Diyos yung unahan ng tao na makakagawa ng pagkakasala. Sabi pa po dun mga kapatid ng aklat ng Revelation, bago pa itatag ang sanlibutan, may kordero ng pinatay. Alam niyo po ba yung korderong pinatay? Sabi po dun ay bago pa itatag yung sanlibutan. Wala pang creation. Pero bakit meron ng korderong pinatay? Hindi po siya literal na pinatay, kundi sa isipan ng Panginoon, wala pang tao, siya'y naghandog na ng alay para sa kasalanan ng tao. Alam niyo po ba yun mga kapatid na ang Diyos mga kapatid, alam niya na ang tao'y magkakasala. Alam niya na ang tao'y makakagawa ng pagkakamali. Alam niya na ang tao'y makakagawa ng hindi mabuti dito sa lupa. At nakita po ito ng ating pong Panginoon. Kumbaga mga kapatid, mapapansin po natin ang Diyos napakabuti. Pansinin niyo po mga kapatid, nung makita niya ang taong magkakasala, nasa isipan pa po ng Diyos bago pa niya likhain ng mundo, meron na siyang inalay para sa atin. Alam niyo po ba mga kapatid, ang Diyos, ang katotohanan, ito po yung magandang balita. Nung nakita niya na ang tao mga kapatid ay nagkasala, mga kapatid, siya ay nagkaroon ng plano. Sabi niya, alam niya na ang tao ay wala tayong kakayanan na bayaran yung ating mga kasalanan na nagawa sa kanyang harapan. Ang kailangan nito mga kapatid sa Old Testament, mga kapatid, alam niyo po ba, ang paraan ng bansang Israel para mabayaran yung kanilang mga pagkakasala, sila'y pumapatay ng ibon, sila'y pumapatay ng mga handog na hayop, ng handog na kambing, mga baka, at sabi po doon katulad ng isa pang kordero ng Panginoon para po pambayad sa kasalanan. At kapag ang tao nung panahon po yung nagkasala mga kapatid, kumukuha siya ng hayop. Dinadala niya doon sa altar ng Panginoon, dinadala niya mga kapatid para ito'y patayin. Pinapatong niya yung kanyang kamay doon sa hayop, na para bagang tila natatransfer dun yung kasalanan. Sabi po ng Biblia, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, kailangan may patayin na hayop para mabayaran yung kasalanan ng tao. Dito po mga kapatid, sa nangyayaring ito mga kapatid, nakikita ng Panginoon na paulit-ulit na ang tao'y nagkakasala. Paulit-ulit na nakagagawa ng pagkakasala mga kapatid, at paulit-ulit din silang naghahandog ng kordero o ng mga hayop para pantubos sa kanilang kasalanan. Alam niyo po ba mga kapatid, sabi ng Panginoon, sa ganung ginagawa ng tao mga kapatid, nakita niya ng tao ay patuloy na nagkakasala. Ito po yung malungkot at walang sino mang kayang magtumubos sa atin po mga kapatid. Ano pong ginawa ng atin pong Panginoon? Sabi po mga kapatid ng Biblia na bagamat siya'y Diyos, Efesos chapter 2, verse 8 to 9, hindi siya nanatiling maging kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at namuhay ng tulad ng isang alipin. Ang Diyos, mga kapatid, sabi po ng banal na kasulatan na bagamat siya'y Diyos, bagamat siya'y hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, sabi po dun mga kapatid, ang Diyos ay nagkaroon ng katawan na iaalay, na mamatay, pantubos sa kasalanan ng tao. Sino po yun mga kapatid? Kasi alam niyo po yung napakalaking pag-ibig ng Diyos sa tao mga kapatid. Sabi nga po mga kapatid ng Biblia, siya na may ibig na ang lahat ng tao'y mga ligtas at makakaalam ng katotohanan. Sa napakalaking pag-ibig ng atin pong Panginoon, hindi na sana niya po kailangang magkatawang tao. Sapagkat bilang Diyos, wala namang mawawala sa Kanya.
bilang Panginoon, uy anuman kung ang tao'y mamuhay sa pagkakasala, anong mawawala sa akin? Pero alam niyo po ba mga kapatid, nung panahon na ang tao'y nagkasala, mahal tayo ng Diyos nang higit sa lahat ng nilalang ng Panginoon. Nung panahon mga kapatid na magkasala ang anghel, na si Satanas, isang beses po siya mga kapatid nagkasala sa Panginoon, pero hindi na po siya pinatawad ng Panginoon. Pero tayo mga kapatid, gaano karami yung nagawa nating kasalanan? Gaano karami nagawa nating pagkukulang, pagkakamali sa ating pong Panginoon? Sabi ng Biblia mga kapatid, patuloy tayong pinapatawad ng ating pong Panginoon. At may mga talata po ng Biblia, na sabi po ng Biblia na gaano man karumi ang inyong mga kasalanan, gaano man karami ang inyong mga kasalanan, sabi ng Panginoon, kaniyang pagpapaputiin, kaniyang lilinisin ang ating kalikuan. Sabi ng Panginoon, mga katiwiran ng tayo. Ay yung lahat ay inibig ng Panginoon. Kumbaga napakalaki ng pagmamahal na pinadama ng Diyos sa atin. Sa panahon pa lang ng creation, wala pa po tayo mga kapatid. Ano sabi po ng Biblia? Kung atin pong mapapag-unawa ang napakagandang ginawa ng Diyos nung panahon ng creation. Tayo po yung pinakamaganda at pinakamaayos na nilalang ng ating pong Panginoon. Sabi po niya sa lahat ng creation sa 6 na araw o sa 5 araw na paglikha ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, magkaroon ng araw, magkaroon ng buwan, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng mga pananim, magkaroon ng mga isda at nagkakaroon nga. Sabihin po natin magkaroon ng mga isda, magkaroon ng mga puno, magkaroon ng ulan, magkaroon ng mga bituin. Pero sa 6 na araw, nung lilikhain niya ang tao mga kapatid, hindi niya sinabing magkaroon ng tao. Kundi anong ginawa po ng ating pong Panginoon, ano pong sinabi niya? Sa 6 na araw, mga kapatid, nilikha niya ang tao. Hindi niya sinabing magkaroon ng tao. Sabi po doon mga kapatid, nilalang tayo ng kagagilagilalas. Sabi po ng banal na kasulatan. Nagugulat ka po mga kapatid, tayong lahat mula sa Biblia, kahit buhok po natin bilang ng ating pong Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, at sa plano ng Diyos, kung ang tao po mga kapatid, sana at ang kalooban ng Diyos sa tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at wala na sanang kamatayan. Kaya lang nang dumating nga po mga kapatid itong kasalanan, tayo po mga kapatid ay nagkaroon ng kamatayan. Ito po mga kapatid ang naging problema ng sangkatauhan. At ngayon po, ano po yung naging magandang balita sa panahon pong ito? Nais ko pong sabihin sa ating lahat na kung ano man yung nagawa nating pagkakasala, para sa iyo ang mensaheng ito. Sabi po ng Biblia mga kapatid, nung tayo'y makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. Kasi niyo po mga kapatid, Roma, mga kapatid chapter 5 verse 8, si Kristo'y namatay para sa atin. Yung katawan ng Panginoon na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, ang naging siyang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ito po yung magandang balita. Sabi po na aklat ng Isaiah chapter 53, siya'y binugbog, siya'y dinusta, siya mga kapatid ay hinagupit, siya mga kapatid ay nilagyan ng kurunang tinik, pinako sa krus ng Kalbaryo mga kapatid, sabi doon upang magsigaling kayo. Maari may mga karamdaman po tayo. Maari mga kapatid sa ngayon mayroon tayong karamdaman, pero pag napakinggan mo ang mabuting balita ng ating pong Panginoon, may namatay na, may nagbayad ng ating kasalanan. Sabi po doon, tayong lahat ay nagsigaling. Sabi po ng Biblia, yung ating mga kasalanan ay binayaran ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sabi po ng Panginoong Jesucristo bago siya umakyat ng langit, sinuruan niya po yung kanyang mga alagad. Anong sabi niya? Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang mabuting balita, ang ebanghelyo ng kaligtasan. Sabi po doon, ano po yung mabuting balita na yon, mga kapatid? Na walang iba kundi ang atin pong Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, na siya po mga kapatid ang nagbayad ng ating mga kasalanan na nagawa. Na dating tayo nagmamarcha papuntang impyerno mga kapatid, dahil sa ating nagawang kasalanan bilang kabayaran ng nagawa nating pagkakasala, namatay si Jesus para sa atin. Sabi po mga kapatid na aklat ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya
ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun po tayo mga kapatid. Sabi ng Panginoon, marami man tayo nagawang pagkakasala, tandaan po natin na si Jesus ay namatay para sa atin. Sabi po dun mga kapatid, inibig niya tayo at inalay niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito po yung napakagandang balita na kailangan pong malaman mo at gusto ng Diyos na ipaabot po sa atin. Si Kristo'y namatay dahil po sa atin mga kapatid. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, namatay siya para sa atin. Sabi po ng Biblia, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral niyo ang mabuting balita sa lahat ng kinapal. Sabi ng Panginoon sa buong sanlibutan. At sabi ng Panginoon mga kapatid, Marcos chapter 24 verse 14, ipangaral niyo ang ebanghelyo ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng bansa at darating ang wakas. Kapatid, sa panahon po natin ngayon, gusto ng Diyos na malaman natin ang buong katotohanan, ang ebanghelyo ng ating pong Panginoon. Saka po darating ang wakas. Kailangan po maipaabot ito sa lahat ng tao. At sabi po ng banal na kasulatan mga kapatid, sa aklat ng Roma chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko hinahihiya ang mabuting balita, sapagkat siya ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego. Sabi po ng Biblia mga kapatid, walang ibang kapangyarihan, walang iba mga kapatid, hindi sa pamamagitan ng relihiyon, hindi sa pamamagitan ng organisasyon, yung kaligtasan. At hindi rin sa pamamagitan ng atin pong lamang na mabubuting gawa. Ang sabi po ng Biblia mga kapatid, ang mabuting balita, si Kristo yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas po natin. Ano pong kailangan natin gawin mga kapatid? Sabi po ng Biblia, ang sumampalataya sa mabuting balita ay maliligtas. Ibig sabihin po mga kapatid na kapag ating sinampalatayanan yung mabuting balita, maliligtas po tayo. Hindi po sinabi ng Biblia na ligtas na. So ngayon dito po tinutukoy ng Panginoon yung pabudahin kailangan po natin para sa kaligtasan ay sumampalataya tayo sa mabuting balita. Kasi Kristo ay namatay para sa atin. Kailangan paniwalaan po natin yon, sapagkat ito po mga kapatid ang pangunahing hakbang, sabi po ng Biblia, upang tayo magkamit ng kaligtasan. Sumampalataya po tayo. Sabi po ng Biblia mga kapatid, napakahalaga mga kapatid ng banal na nakasulatan o ng ibang ng tinatawag nating mabuting balita, sapagkat sabi po mga kapatid ng Biblia, darating po ang panahon ng pagpaparusa ng Panginoon kung hindi tayo maniniwala dun sa ebanghelyo ng Panginoon. Kung hindi ka maniniwala na si Kristo ay namatay para sa atin, na siya ay nagbayad ng kasalanan natin, na si Kristo ay kailangan natin mga kapatid, mapanganib po ang ating pong buhay. Ano pong sabi ng Biblia? Sabi po sa aklat ng unang Pedro chapter 4 verse 17, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos, na kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsitalima sa ebanghelyo ng Diyos. Sabi po doon mga kapatid, may wakas ang lahat ng bagay. Sabi po din mga kapatid, ano kaya ang wakas ng hindi nagsitalima sa ebanghelyo ng Panginoon. Sabi po sa unang Tesalonica chapter 1 verse 8, na maghihiganti sa mga hindi nagsikilala at hindi nagsitalima sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi po doon mga kapatid, ang parusa nila ay apoy. So ngayon mga kapatid, pinapaunawa ng Biblia na kailangan po natin ng ebanghelyo, sapagkat ito ang kaligtasan ng bawat sumasampalataya. At minsan pa mga kapatid, sa aklat ng Galatia, sabi ni Apostol Pablo, datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil, ayon sa aming sinabi ng una at muli ngayon. Aking sinasabi sa inyo, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba'y kaysa inyong tinanggap ay matakwil. Sabi po ng Biblia mga kapatid, hindi pwedeng ibang ebanghelyo ang atin pong tanggapin. Sabi po ng Biblia mga kapatid, sabi po doon kahit anghel mga kapatid na mangaral ng ebanghelyo, mga kapatid ay parurusahan ng atin pong Panginoon. Ano po mga kapatid sabi ng Biblia? Isa pang patutuo mga kapatid, na ang ebanghelyo ng atin pong Panginoon mga kapatid ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong Hesukristo mga kapatid. Ano pong sabi mga kapatid ni Apostol Pablo sa aklat ng unang Korinto chapter 15 verse 1?
Ngayon nga'y aking ipinapatalastas sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinapangaral, na inyo namang tinanggap, na siya ninyo namang pinananatilihan. Sa pamamagitan nito'y ligtas kayo kung matiyagan ninyong iniingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ito po yung mabuting balita, na si Kristo'y namatay para sa ating kasalanan, siya'y inilibing at muling nabuhay. Sabi po ng Biblia, ito po yung mabuting balita na kailangan po nating sampalatayanan. Ibig sabihin, kapag sumampalataya po tayo sa mabuting balita, doon na po nagpapasimula yung ating kaligtasan. Amen mga kapatid. At marami pa pong mga kailangan po nating maintindihan patungkol sa ganap na kaligtasan. So ngayon mga kapatid, ang pananampalataya sa ebanghelyo ay pangunahing hakbang upang makamtan natin ang ganap na kaligtasan na ipinapangako ng ating pong Panginoon. Nawa sa pagkakataon pong ito mga kapatid at kaibigan, napagpala po tayo ng mabuting balita ng ating pong Panginoon, ng pangangaral sa oras na ito. Amen. God bless po sa ating lahat, at sa Diyos po yung papuri, pagluwalhati at pasasalamat in Jesus' name. Amen. God bless po sa ating lahat.